Marami tayong tips para sa inyo. Kasama natin si Lads. Napakagaling si Lads Tantenko. L-A-D-S. Parang Yes, ladder. Lads. Kala nila Lance eh. Oo, bali, napakagaling nito. Nakilala ko siya. Nag-aaral siya sa UP, College of Medicine. Ang inaaral niya, MD, PhD, doble. So, hindi lang medical doctor, PhD. So, mas mahaba yung naaral mo. Yes. 8 years. Nung high school, valedictorian siya. Sa UP Diliman siya nag-aral, BS Bio, cum laude. At ngayon, scholar siya ng DOST. Kaya Yes, tinutulungan niya tayo. Sabi ko, gawa ka ng mga research, mga gandang slides para matulungan ng kababayan natin. Ang tip ni Lads ngayon ay, sabi ko nga gusto natin check up para sa bayan. Yung magagawa niyo ng libre, mura, ito lagi ginagawa ng mga doctors. Tinitingnan yung ihi, tinitingnan yung dumi, mamaya titingnan nyo yung ihi, dumi ninyo, para malaman, meron tayong clue kung may sakit o wala. Yes. Sige po. So, bali yan po yung magiging topics natin for part 2. Sisimulan po natin kung ano po ba yung ibig sabihin ng kulay ng ating ihi. So, dapat po obserbahan nyo po yan pagkatapos nyo pong umihi, tingnan nyo po yung inidoro, ano po ba yung kulay ng ihi natin. So, iba-iba po yung pwedeng maging kulay. Pwedeng kulay dugo, pwedeng kulay orange, pwedeng may kulay green, kulay tsaa, kulay dilaw or mabula, or pwedeng kulay puti lang yung kulay. Kaya dapat pag umihi kayo, i-check nyo rin yung kulay ng ihi. Yes po. So yun, so paano po ba gumagawa ng ihi? So yung ihi po natin ay nagmumula po sa kidney or sa bato. So pag sinasala po yung dugo natin dyan, lalabas po yung mga waste products kasama yung ibang fluids, tapos dadaan po sa ureter hanggang sa pantog. Tapos po, ilalabas po natin sa atin pong urethra. So, ayan. So, magsimula po tayo sa iba't ibang kulay. So, simulan po natin dun sa transparent or halos wala na pong kulay yung ihi natin. So, kapag ganyan po yung ihi po ninyo, ibig sabihin po, sobrang daming tubig na nang naiinom ninyo. So, pwede pong bawasan yung pag-inom ng tubig kasi kapag sobrang dami din pong tubig nang naiinom natin, mawawala po yung electrolytes sa katawan natin at hindi rin po maganda na mawala yung mga electrolytes na yan. Yes, ang payo ko sa kanila, Lads, ang limit natin, siguro, kahit doon sa mga nagwa-water therapy, ang limit ko siguro mga 4 gallons or bali 4 liters pala, 4 liters or mga 16 glasses a day. 16, 1/6 na baso bawat araw. Sa tingin ko yun ang pinaka-upper limit. Kasi pag sinobrahan nyo masyado, minsan bumababa, nagiging masyadong malabnaw ang dugo. Minsan bumababa yung potassium, meron nagsisisure. At yung mga may heart failure, mahina ang puso, nagkakatubig sa baga. Pag ganun karami. Kaya sabi ko sa mga may edad, may sakit sa puso, huwag iinom ng 2 basong tubig o 3 baso na isang lagok lang. Biglaan Gusto ko uminom kayo maraming tubig, 8 to 12 glasses naman ang gusto ko. Pero yung dahan-dahan sa umaga, after 1 hour, ayoko rin naman yung mga hindi umiinom. Yung hindi umiinom, mga ibang kababaihan, hindi umiinom, 3 baso lang, nagkaka-UTI, bato sa bato, ayaw rin natin. Gusto natin uminom maraming tubig, pero 8 to 12 glasses. 16, pinakamarami. Pwede lang siguro kung marathon runner o nag-gym, siguro mas maraming konti. O nagtatrabaho kasi ilalim ng araw, pwede rin siguro mas marami pa konti. Yes, Lads. Okay. So, kapag medyo dilaw po or pale yellow, so yan po yung normal at healthy. At ibig sabihin well-hydrated or tama yung dami ng tubig na iyong iniinom. So, ganito po yung kulay na gusto natin para maging normal at healthy po tayo. Ngayon, kapag masyado pong tumingkad or masyadong dark yellow, dilaw na dilaw po, ibig sabihin dehydrated or kulang na sa tubig yung iniinom natin. So, gusto po natin na dagdagan yung dami ng tubig na iniinom natin. So, kapag nakita niyo po na ganito na yung kulay, madilaw na madilaw, dagdagan po natin yung dami ng tubig na ating iniinom. Ngayon po kapag nakita po natin na parang dilaw, kulay tsaa po, yung ihi natin, maaari po itong sintomas or palatandaan na meron tayong sakit sa atay or liver disease. Or maaari na sobrang dehydrated na or sobrang kulang na tayo
sa pag-inom ng tubig. So minsan din kapag kulay tsaa yung iniinom natin, ay yung tubig na ihi na nilalabas natin, pwede rin siya maging sintomas ng sakit sa bato or kidney disease. So kapag hindi nawala yung ganitong kulay, kumonsulta na po kayo sa inyong doktor. Sunod naman po, pink to reddish or mapula. Ayaw natin to. Oo. So kapag may kinain po tayo tulad ng mga beets, may mga food coloring na kulay pula, minsan magiging kulay pula po yung ihi natin. Pero pwede rin po itong maging palatandaan na merong dugo sa ihi natin. So pwede po yung maging senyales ng sakit sa bato, meron tayong tumor, merong infection sa urinary tract or sa daanan ng ihi, or may problema tayo sa prostate. So kapag nagpatuloy po yung pagkakaroon ng kulay pulang ihi, dapat po kumonsulta na po tayo sa ating mga doktor. Yeah. Check natin. Okay. Meron ding orange. So kapag orange, pwede rin pong sobrang dehydrated or merong sakit sa liver or sa atay or sa bile duct or sa daanan ng apdo. So, blue or green po, bihira po to. Ganito, ihi na kulay blue o green. Hindi po natin to madalas nakikita, pero may mga rare genetic na sakit or minsan po kapag merong UTI, may certain bacteria na nagdudulot ng infection sa ating pantog, pwede rin po tayo magkaroon ng kulay blue. At ito po yung purple, wala po yan. Ito po yung dapat din nating bantayan kapag sobrang madilaw at sobrang mabula. Na kahit po i-flush nyo na yung, or buhusan nyo na ng tubig yung inyong inidoro, may mga bula pa rin nananatili. Ibig sabihin po nito, meron po tayong proteins, yung mga protina po nalalabas po sa ating ihi. Kasi po, kapag normal po yung bato natin, yung kidney, dapat nasasala po yung protein. So, hindi po siya nalalabas sa ihi natin. Pero pag may problema na sa bato, lalabas na yung mga proteins na yan, so magdudulot na siya ng pagbula sa ating ihi. So, yan po yung medyo delikado. So, kumonsulta po agad kapag nakakita po tayo ng sobrang mabula at sobrang mabaho din na madilaw na ihi. Yes. Bali yung mabulang ihi, yan na binabantayan natin eh. Papakita natin mamaya. Ito naman mga symptoms ng infection sa ihi, Doc Lisa. So, alam ko maraming kababaihan eh, madalas nagkakaproblema sa ihi. Nagkaka-UTI. Sa mga bata at sa mga babae din, ito ang madalas na problema, infection daw sa ihi. So, ito yung mga nararamdaman kapag meron tayong infection sa bato. Masakit dito sa may likod, sa may likuran natin na konti, sa may balakang. Magkakaroon kayo ng lagnat kasi infection nga yan, mas mahina ang katawan nyo. At pag kayo ay nagpa-urinalysis, makikita doon merong white blood cell, merong bacteria. So, yun yung makikita ninyo. At meron din tayong tinatawag na cystitis o yung infection naman doon sa pantog. Kapag sa pantog, ang pinaka-problema natin, madalas na pag-ihi, mapapansin natin, parang gustong-gusto mo agad umihi. At masakit sa paglabas ng ihi. Masakit din sa puson, merong white blood cell at bacteria. Kapag isinabmit nyo yung ihi nyo, yun yung tinatawag na urinalysis. Mura lang ho yan, mga 50 pesos sa pinakamalapit na laboratorio. Kaya maganda sana, para malaman na talagang may infeksyon, punta tayo dun sa pinakamalapit na laboratorio sa inyo at mag-submit ng ihi. Meron tayong mga tips sa kababaihan, lalo na at sa mga bata. Gusto natin uminom kayo ng maraming tubig. Kapag adult na, 8 hanggang 12 basong tubig. Kapag naiihi na, dumaan tayo sa mga gas station, sa mga fast food, at makiihi tayo. Sa pagpunas naman ng tissue, di ba, pagkatapos umihi, simulan sa harap, papatalikod. Wag yung pabaliktad, wag likod papuntang harap kasi magdadala ng infeksyon yun. Siyempre maghuhugas ng puwerta once or twice a day gamit ang mild soap at tubig.
pwede rin tayong uminom maliban dun sa tubig. Pwede rin ang mga juice, cranberry juice, yung mga ganon. At syempre, pagkatapos magtalik, maghuhugas din ng puwerta. Ang laging babantayan, tignan nyo nga yung inodoro kung mabula. Kapag nakita nyo mabula, magkonsultan agad sa inyong pinakamalapit na health center o kaya dun sa inyong kakilalang doktor or family doctor. Kung masyado kasi mabula, kadalasan dahil to sa diabetes. Pakita ko lang itong mga diabetes slides natin. Yung sobrang bula ng ihi, marami kasi naman talagang nagkakaroon ng bula sa ihi. Pakita ko lang Pero itong bula, kakaiba to. Ibig sabihin, talagang nananatili yung bula. Parang foam na siya, hindi na siya nawawala yung ibang bula, konti lang, tapos nawawala. Pero yung bula hindi nawawala, yan yung may protina. Ang cause kadalasan, diabetes, may sira sa kidneys, papacheck tayo. Kasi ayaw natin umabot sa dialysis, itong mga problema. So, para sa kidneys, inom maraming tubig, okay ang buko, kung mahilig kayo sa buko. Sabi ko, ang pakwan, healthy din ang pakwan kasi 92% tubig yan. Pag mainit, all year round, pwede yung pakwan natin. Tapos mamayang konti, tuturo sa atin ni Lads yung tungkol sa dumi naman Kung ano itsura ng dumi, kung anong kulay. Meron siya papakita mamaya kung kulay pula. Alam niyo naman kung may kulay pula yung dumi. Siyempre, baka may almoranas. Pakita ko lang konti itong hemorrhoids natin. Problema to ng milyong Pilipino. Kasama tayo dito. Siyempre, dito yung sa puweta natin. Lalabas yung dumi. Papakita mamaya ni Lads ko, iba't ibang kulay ng dumi. So, pag meron kayong almoranas, ito stage 1, first degree. Konti pa lang nakausli. So, baka hindi magsugat pa. Kailangan malaki yung dumi para magsugat. Mararamdaman nyo yan parang may dugo sa tissue. Pag second degree na yung almoranas, ayan nakausli na siya. So, pag lumabas yung dumi, masasagi na siya, panasagi. Makikita mo, may dugo sa bowel. At pag third degree, ito, pwede po kayo mag-comment. Alam ko, maraming kababayan natin ganito. Pag dumudumi, lumalabas na sa puwetan. Parang may laman na lumalabas. Kadalasan, almoranas yun. Ito, madalas dumugo na to kasi wala nang paraan Talagang dadaan siya dito, lalo na kung matigas ang dumi. At stage 4, nakalabas na yung almoranas, hindi na bumabalik. Kaya lagi na may dugo ang dumi. Ito. May internal hemorrhoids, merong external hemorrhoids. Sa akin, mas gusto ko itong external hemorrhoids kasi mas hindi siya tinatamaan. Nakalabas lang nga siya pero hindi naman siya dudugo. Ito ang dumudugo sa loob. Okay? Ang treatment sa almoranas, inom na maraming tubig. Maganda, araw-araw nga dumudumi para hindi masyadong matigas. Kung every 3 days ka dun. Ito, lagi nakaupo. Pwede magka-almoranas, pati ugat din sa paa, varicose, pareho din. Tapos kakain ng mga pagkain, maraming fiber. Gulay, ito, sari-saring gulay, prutas, yan ang pinakamaganda talaga. Inom ng maraming tubig, kain ng maraming fiber, yan ang may tulong sa almoranas. Okay, dito naman tayo kay Lads sa mga na-prepare niya. Ating magaling na MD, PhD. Yes, Lads. So, ngayon po, pagkatapos po nating dumumi, dapat po tinitingnan natin yung bowl kung ano po ba yung kulay ng ating dumi. Kasi magkakaroon po tayo ng clue kung meron po ba tayong sakit or meron tayong maaaring sakit sa pamamagitan lang po ng kulay ng ating dumi. So, paano po ba nagagawa yung dumi? So, yung mga kinain po natin mula sa stomach, mula sa sikmura, matutunaw yan sa small intestine hanggang dumating sa colon. So, dito po, nandito na yung mga dumi at ilalabas po siya sa ating puwitan. So, ayan po. So, iba-iba po yung pwedeng maging kulay ng ating dumi. Una po yung kulay brown. Ito po yung normal na kulay ng ating dumi. So, dahil po yan sa bilirubin na byproducts po ng sa atin pong small intestine and large intestine, nagiging kulay brown po siya. So, yan po yung normal. Ibig sabihin po, wala po tayong sakit. Ngayon po, kapag nakakita po tayo ng kulay green,
madalas po ito makikita dun sa mga mahilig pong kumain ng mga gulay, yung mga green leafy vegetables, pwede pong maging kulay green yung kanilang dumi. O pwede rin po na nagdadiarrhea or mabilis yung pagdaan ng dumi sa ating bituka kasi po nagiging brown po siya kapag napaprocess po yung bile. Yung bile po kasi ay kulay green siya. So pag mabilis yung pagdaan ng dumi sa ating bituka, hindi siya mapaprocess, so kulay green pa din siya. So ibig sabihin nito, masyadong mabilis yung pagdaan ng mga pagkain sa atin pong sikmura. Pero pag green naman, lads, wala namang kaso di ba? Gulay lang, mabilis lang. So hindi naman talaga may problema itong ganitong kulay. So kapag kulay itim po yung atin pong dumi, una po pwede itong makita dun sa mga nagtitake ng iron supplements. So yan, pwedeng normal po kasi nagtitake lang ng iron supplements. Kung hindi naman, maaari din po na dahil ito sa pagdudugo sa upper gastrointestinal tract or dun sa bituka po natin sa may small intestine or sa stomach. Kasi kapag yung dugo po kulay pula, dun sa itaas na bahagi ng bituka, pag bumaba na po siya sa may colon at naging dumi na po siya, madedegrade po kasi yung dugo, so magiging kulay itim siya. Para siyang dinuguan. Parang sa dinuguan po. Dinuguan. Pula yung dugo, pag niluto mo, nalagyan mo na suka, magiging itim. So magiging itim po siya. So ito po, posibilidad na ulcer yan. Meron po tayong gastric or peptic ulcer. Ito naman po, yung kulay dilaw po na dumi. So pwede po to na meron, lalo na kapag masyado pong mabaho yung dumi, tapos kulay dilaw, pwede po siya na dahil sa malabsorption disorder or hindi po natutunaw ng maayos yung kinain natin. Ito po yung mga may celiac disorders. So hindi po na dadigest na maayos yung kanila pong kinain. So maaari pong magdulot ng kulay dilaw na dumi. Kapag po nakakita tayo ng puti, as in parang wala po siyang kulay na dumi, ito naman po yung sinyales na meron po tayong sakit sa ating pancreas. So pwedeng merong pancreatitis, pwedeng merong pancreatic cancer kapag nagkaroon po ng kulay puting dumi. So pwede rin pong may obstruction sa apdo. Kasi yung apdo po yung nagbibigay ng kulay sa atin pong dumi. So kung may bara po doon or may problema dun din sa apdo, pwedeng mawalan po ng kulay yung atin pong dumi. Ito yung sa almoranas. So ito po yung colon cancer. Yes, yung kulay pula po, ibig sabihin fresh pa yung dugo. Ibig sabihin sa ibabang bahagi ng ating intestinal tract or ng ating bituka, makikita yung sanhi ng pagdurugo. So maaari pong almoranas or hemorrhoids or maaari din pong umpisa pong senyales ng pagkakaroon ng colon cancer. So yan po yung iba't ibang kulay ng ating dumi at kung ano po ibig sabihin po nila. Next slide. So ito naman po, ito napakaganda nito, hindi naman kulay kundi yung hugis ng dumi, ha? Hugis ng dumi. So pwede po kayo mag-comment, hugis nyo ba ay 1, parang tayo ng kambing o 3, 4, o ito parang lusaw na. Nako, nagtatay na tong 7. Yan, isa-isahin natin. Sige po, kapag ganito po, butil-butil tapos matigas or parang may clumps po siya tapos sama-sama sila, tapos masyadong matigas, ibig sabihin po constipated. So hindi po nakakadumi ng regular. Yan po yung ibig sabihin ng type 1 tsaka type 2. So masyado pong matigas yung dumi kapag ganito po. Kapag ganito naman po yung nakita natin, so medyo buo na siya pero hindi po siya matigas na parang bato-bato. Or ganito po yung itsura niya, yan po naman yung normal nating dumi. So, ito po yung gusto nating magkaroon tayong lahat. Ito po kasi yung normal. Ngayon, kapag nagsisimula na po siyang parang maging malapot-lapot, matubig-tubig, sa type 5, type 6, type 7, para na siya, ito type 7, parang tubig na yan. Ibig sabihin po, maaari itong kulang tayo sa fiber or nagkakaroon tayo ng inflammation sa ating bituka or nagkakaroon tayo ng diarrhea. So kapag kulang po kasi tayo sa fiber, hindi po gumaganda yung digestion natin, hindi po bumibilis yung ating pagdumi. So damihan po natin yung pagkain natin ng mga gulay at prutas na mayaman sa fiber para hindi po tayo magkaroon ng ganitong klaseng dumi. Yeah.
bigyan natin tips, Doc Lisa. Palagay natin type 1 sila, matigas masyado yung dumi. Ano ba mabibigay mong tips, Doc Lisa? So, Yes. type 1, pati sa... Nabanggit nga po ni Lads na itong pagtitibi, talagang bilog-bilog, parang kambing. So, kulang tayo sa tubig, dagdagan ng iniinom na tubig, at dagdagan din ang pagkain ng prutas at gulay na siyang magbibigay ng fiber. Pag type 1, type 2, yung parang butil-butil, talagang kumain ka na ng papaya, pakwan, pears, yung talagang... Prune juice, 4-piece po Pwede yan. prune juice. Actually, pwede rin lugaw eh. Kasi ang maganda sa lugaw, kanin na may tubig. Kaya pag kinain mo, malambot din siya. Pag yung kanin nyo, napakatigas, di ba? Tapos puro karne lang, di pa inom ng tubig. Titigas. Yan. Type 1. Type 2, pwedeng magka-almorana siya. Diyan, dudugo yung almorana. Yes, masakit ho yan sa puwet. Oo, lalabas. Tapos, ngayon naman, paano naman kung type 6 o type 7, Doc Lisa? Pag nagtatain na tayo, Ano naman kakainin nila? unang-una, kain tayo ng saging na latundan, pampatigas ng dumi, at pwede rin tayong kumain ng apple. Brat diet. Oo, banana rice apple tea, wag munang kakain ng mamantika, tapos tsaa, inumin natin, makakatulong, tapos matabang muna, kaya lugaw-lugaw Yes, muna. bali sa mga malambot ang dumi, brat diet, banana, rice, apple, tea. Tea, Kaya tsaka, brat. oo. Yun ang pwede sa At mag-oresol tayo. Okay. Next slide tayo, lads. Yan, ang napakaganda nito. Ito, gustong-gusto ko to. Ha? Dapat i-like, i-share nyo to. Tinuro to ni Dr. Ramon Estrada. Tuwang-tuwa ako, nakita rin ni lads. Technique para hindi dumugo ang pagdumi. Technique para masarap ang paglabas ng dumi. So, Tinuro to sa akin. Sige, yes. so kapag yung nakaupo po tayo, kumbaga 90 degrees yung ating Ito, posisyon, kapag... Wrong to. Ito yung mali. Opo, ito po yung mali kasi yung Ito yung may muscle po tayo, yung puborectalis, hinihila niya po yung rectum natin o yung daanan ng dumi. Kumbaga, naiipit po siya, so hindi po lumalabas ng maayos yung ating dumi. So, mas makitid po yung daanan, so hirap na lumabas yung dumi natin. Kaya sa lang ating lahat puwet. tayo ganito ang pag-upo. Ganito po, opo. Di ba lahat tayo ganito umupo sa pagdumi? So kung ayaw lumabas yung dumi nyo sa ganitong pag-upo, ayan, normal pag-upo, kasi nga nabablock meron tayong technique. Yes, lad. Okay, so ito po yung pwede po natin gawin. Pwede po tayong squatting position. So medyo nakaangat po yung atin pong mga paa. So, Kumuha tayo ng patungan sa paa. so may patungan para nakaangat po yung ating paa. Tapos marirelax po yung puborectalis muscle. So hindi niya na po hihilahin yung ating rectum o yung daanan ng dumi. So luluwag din po yung daanan ng dumi. So mas maganda po yung ating pagdumi at mas mabilis po natin mailalabas yung ating mga May dumi. ibang tao pag dumudumi sila, nakasquat talaga O, mas maganda pala to. Mas maganda po siya. Mas straight po kasi yung daanan ng dumi. Sa lahat ng may almoranas, mamaya sa lahat na nanood ng Facebook Live, constipated, ito gagawin na, kumuha ng bangko, taas, tapos lean forward pa yung ang turo konting lean forward para diretso ang paglabas niya. Hindi katulad nito, ito yung gawain natin, yan, dito, dudugo kasi naipit ayaw lumabas. So, lagay na tayo ng bangkito sa tabi ng inodoro. Lalo ikaw, kailangan mo. Kailangan natin to. Sige, next slide. Uy, ang ganda. Meron pa palang extra pictures. Ayan. Ito naman, ibang topic. Konting babala sa pagsha-shampoo. Actually, hindi lang pagsha-shampoo, lads. Turo to na isang napakagaling na hand orthopedics surgeon. Pinapanood ko, naging friend ko, si Levi Harrison. Sabi niya, lahat ng exercise natin sa neck pwede, di ba? Marami pwede tayo ganyan, ganun, baba. Ang ayaw lang niyang stretch yung tinataas yung ulo. Pwede konting taas, pero wag yung taas na taas. Kasi pag tinaas mo maigi yung ulo mong sobra taas, pwedeng mabanat yung arteries, carotid. Pag nabanat yan, sisikip yan, lalo na kung dito may problema ka sa neck, magkukulang yung daloy ng sa dugo doon. Actually, may isang patient, isang kaibigan natin na neurologist, nagpamasahe siya sa leeg. Ang masahe ginawa, pagka masahe dito, in-stretch siya, hiniga siya, binagsak yung ulo niya, ginanon.
inikot-ikot, napunit yung vertebral artery niya. Na stroke. So ngayon, sa mga nagsha-shampoo naman, pwede naman magpa-shampoo, Yes. walang problema. Pero maganda, alam ng mga beautician na huwag masyadong Manipulate, parang igagalaw. balik ko yun, mamaya, binabagsak yung ulo, di ba? Papakita ni Lads yan, ha? Sige po. So ito po, babala lang din po sa mga mahilig pong magpa-beauty parlor or salon. Tinatawag po siyang beauty parlor syndrome. Kasi yung nagkakaroon po nito, yung mga babaeng matatanda na madalas nagpapashampoo. Kasi nakikita nyo po yung posisyon, ito po yung parang lababo, tapos nakahiga po, yung ulo po, yung batok, nakalagay po siya dito sa may edge nung lababo. So, kumbaga parang nakadagan po siya doon or naiipit. Ang problema po dyan, kapag ganito po yung posisyon natin, pwede pong maipit yung ugat na papunta po sa ating utak. So, pag naipit po yan, pwede rin siyang mapunit. Pag naipit yan dyan, bababa yung daloy ng dugo sa ating utak na maaari pong pagsimulan ng stroke. So, yung pong posisyon na yan, lalo na kapag matagal, kasi minsan pag sinashampoo, mas matagal din po siya, ilang minuto din po yan. So, maaari po yung magdulot ng stroke kasi magkakaroon ng pagbara dito, hindi makakadalo yung dugo papunta sa ating utak. So, pwede siyang magdulot ng stroke. So, pa nagsha-shampoo, dapat medyo taas lang yung ulo. medyo taas lang po. Or pwede rin po maglagay sila ng mga cushion or unan dito, beam po, para hindi po directly yung batok nila yung nakadikit or nakadagan dun sa may gilid ng lababo para hindi po din ma-damage yung ugat dito. Kung bata ka pa, okay to. Kung bata Pero kung ka may edad ka, matigas na itong mga arteries, delikado na yan. Delikado na po. So yan po, pwede po kasing, lalo na po kapag mataas yung cholesterol, so may mga cholesterol deposits Bara na yan sa leeg, may bara na sa ugat, sa leeg, lalong mas prone po sila na magkaroon ng stroke kasi mas konti na yung daloy ng dugo dito. Kapag naipit pa po siya, lalong kukonti yung daloy ng dugo, pwedeng pagsimulan po ng stroke. Okay. So, ilang mga palatandaan lang po sa stroke. Senyales ng stroke. Tandaan po natin yung utak, yung letter U, pag utal at nabubulol na yung pasyente, hindi na po siya makapagsalita ng maayos o kaya hindi na po maintindihan yung sinasabi. Pwede po yung senyales ng stroke. Pangalawa po, letter T, tabingi ang mukha o mas malakas po yung kaliwa o yung kanang bahagi ng katawan. So, kumbaga po parang napaparalyze o hindi na maigalaw yung isang bahagi ng katawan. Hirap nang makatayo at maibalansi ang katawan. Maaaring senyales din po yan ng stroke. Letter A, angal ng angal sa matinding sakit ng ulo. So, sobrang sakit ng ulo. Parang siya na yung pinakamasakit na ulo na mararanasan nila. Namamanhid yung katawan at minsan nanlalabo po yung mata. Tapos letter K, kumilos po kaagad kasi wala pong first aid sa bahay na pwedeng gawin kapag nakaranas po ng stroke yung isang tao. Kailangan dalhin po agad sa emergency, sa pinakamalapit na hospital dahil bawat segundo po ay mahalaga sa stroke. Mas pinatagal po natin yung isang pasyente na nakaranas ng stroke na hindi dinadala sa hospital, mas malala po yung magiging komplikasyon na pwede niya pong makuha mula sa Okay, stroke. so sana nakatulong ang ating 2 parts ng FB Live, Doc Lads. Any final message sa ating mga kababayan dito? So, sa mga inaral mo. Alam ko, dami mo inaral. Iba talaga pag MD, PhD mo, kompleto yung mga... Ilang araw mo pinaghandaan itong mga slides? ano po, ngayong week po na to. So, Buong linggo. siya po yung inaral. Oo. Mabuti nakapasa ka pa sa mga exams mo. Tapos na rin po yung mga exams Yes. po. Final message sa mga nakikinig sa atin? Yun po, siguro po mahalaga po talaga yung prevention ng mga sakit. Hindi po totoo na bata pa ako, okay lang na Oo nga. magbisyo, okay lang na hindi muna kumain ng masustansya. Kasi pag tumanda po tayo, aanihin natin lahat ng mga lahat ng pagpapabaya natin sa ating pong kalusugan. So maganda habang wala pa tayong sakit, maging healthy, magkaroon tayo ng healthful living kasi pag tumanda tayo, diyan na magsisimulan lumabas yung mga sakit na yan. Ang mga audience natin dito sa page ko, pati sa page mo, kadalasan mga kababaihan, kalalakihan, edad mga 25 pataas Pero yung edad 25 to 18 years old, paano natin maiengganyo, di ba? Ano kaya? Paano natin silang gusto natin matarget yung 18 to 25
hindi pa minsan interesado sa kalusugan. Yung mga 18 to 25. Oo. Siguro po parang isipin na lang nila na kapag nagkasakit, so yung edad po na yan po yung nag-start silang mag-ipon ng kanilang mga pera kasi gusto na mag-asawa. Pero isipin niyo po kung hindi niyo po aalagaan yun yung kalusugan, isang pagkaka-hospital niyo lang po, lahat halos ng ipon niyo, mawawala ng parang bula. So, yun po yung dapat tandaan ng mga millennials, ng mga mas mga bata pa na as early as now, maging conscious tayo sa health natin kasi kayamanan talaga natin siya, as in mahalagang parte siya ng buhay natin. Okay, kaya mag-like na kayo ng aming mga pages, yun ang ibig natin sabihin. At tuwan-tuwa ako, nakamit tayo ng mga kakaiba. Kakaiba to si Lads sa mga nakilala ko. At sa tingin ko, one day, maraming siyang matutulungan. At sana matuloy na itong pagtutulong. Page ni Dr. Lads. Dr. Lads, i-like natin. Dr. Lads. Opo, so yun, Yes. pwede niyo pong i-like yung Dr. Okay, salamat po. Salamat po. God bless po.